We have been studying dun sa mga first time yung marinig ito. We have been studying about the high priestly prayer of Christ. Nung bago si Kristo bumalik sa Ama, bago siya mamatay sa krus, bago siya magdusa, maghirap para sa ating mga kasalanan, nagkaroon siya ng tinatawag na may ultimo at Diyos sa kanyang mga alagad. Pagkatapos ng mga aral na kasama yung kanyang mga alagad, binigyan niya ng pagkakataon na ipaliwanag tungkol sa kanyang pag-alis. Dumating sa punto na nanalangin si Kristo na ipinanalangin niya ang tatlong bagay para sa mga anak ng Diyos. Unang-unang pinag-pray niya for His disciples is He prayed for their purity. Na maging malinis ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga anak. Na matututunan ng kanyang mga tagasunod ang pinakamainam, ang pinakamagandang buhay na kanilang tatahakin at lalakaran, at yan yung buhay na may kalinisan. Gusto niyo po maging malinis? Sa lahat ng bagay, gusto natin na may kaayusan, may kalinisan, di ba? Maaliwalas pag malinis. Hindi man bago damit mo, basta malinis, okay ka. Eh bago nga, nangangamoy naman. So, ikalawa, He prayed for our unity. Na ang kanyang mga anak magkaisa. Ang kanyang mga tagasunod nagkakaisa. Kasi napakahalaga na bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay iisa sa Panginoon. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Yes! So, ikatlo, at palagay ko, napakahalaga maintindihan natin na yung ikatlo ang nagdudugtong dun sa dalawang nauna. He prayed not only for our purity, He prayed for our unity. Last but of course not the least, at ilang linggo na natin pinag-uusapan ito, I think ito yung ika-third Sunday. He prayed for our charity. Pakita mo nga sa katabi mo, ano yung charity? What is charity? Absolutely. Ano yan? Kapatid ko yan eh. Ikalawa sa bunso. Charity. Napag-uusapan natin kung gaano kahalaga ang pag-ibig. Mahalaga ang pag-ibig sapagkat dito nagsimula ang lahat. Dito nagsimula ang Kristyanismo. Nung unang lalangin ng Diyos ang tao, imbis na piliin ng Diyos, mas pinili nila ang kanilang sarili. Naalala niyo si Adan at si Eva. Ang tao, napalayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lumayo sa tao. Ang tao ang lumayo sa Diyos. Kaya mula nung umpisa, ang Diyos ang umaabot sa tao. Hindi ang tao ang umaabot sa Diyos. Kaya nga, sa Kristyanismo, makikita natin na yung John 3:16, yun yung pinaka-central theme ng Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Na sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, isinugo niya, ipinadala niya ang solusyon sa pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. At si Kristo yung naging solusyon. And every time we think of Christ, every time we think of the cross, we remember the love of God. Amen? Amen! Kaya, the cross symbolizes God's love. Bakit? Because it is there where Christ laid His life for us.
mas pipiliin natin maging pure para sa Panginoon sapagkat mahal natin ang Panginoon. Amen? Susunod tayo sa kanyang ipinag-uutos. By the way, that's one key. That's one way we can be pure is by taking heed. Sabi sa Psalm 119, by taking heed thereunto according to thy word. Gusto niyo maging pure? Sundin natin ang salita ng Diyos. Sundin natin to the letter. Hindi natin susundin ang salita ng Diyos para maligtas. No! Susundin natin ang salita ng Diyos sapagkat tayo iligtas na. At yun yung pamamaraan ng Diyos para tayo maging, sabi mo sa katabi mo, maging, ano? Pure. Magiging malinis. Kasi kung sumunod tayo sa Panginoon, makakaiwas tayo sa kasalanan. Amen? Amen. Sa totoo lang, kung susundin natin yung prayer ni Christ, thy will be done, not my will. Naku, malalayo tayo sa maraming sakit ng ulo. Sundin lang natin ang Panginoon. Uusigin ka, ipe-persecute ka, pero hanggat alam mo, ang Panginoon sinusunod mo, alam mo, nasa tamang landas ka. Sabi nga ni Martin Rivera, you're on the right track. Amen? Kaya yung nagsisilbing paalala sa atin ang kanyang salita na every time na tayo ay nalilihis ng landas, every time tayo nagiging pasaway, every time na tayo ay nakakalimot, kaya kung regular ka nagbabasa ng salita ng Diyos, regular kang dumadalo sa pagsamba, hindi pwedeng hindi ka maibabalik sa tamang landas. Kaya every time makakapakinig tayo, may mga pagkakataon pinatamaan tayo, uulitin ko hindi ka pinapatamaan. Kung di bagkus, kaya ikaw ay medyo may nararamdaman dyan, it's because ikaw ay itinatama ng Panginoon. Inilulugar sa tamang landas. Kaya dito sa pag-aaralan natin, kasi yan yung gustong sirain ng kalaban. Kristiyano ka na, gustong sirain ng kalaban ng iyong purity. Pinatawad at tininis ka ng Panginoon, pues gagawin ng Diablo ka para dumihan ka ulit. Kaliligo mo lang, bubuhusan ka niya ng kung ano-anong mga dumi para ikaw ay maging marumi. Gagawin niya ang lahat para madala ka niya sa isang lugar kung saan ikaw ay dudumi. Ikalawang gustong sirayan ng Diablo sa atin ay yung ating pagkakaisa, yung ating kaayusan sa pakikitungo sa bawat isa. Unang-una, gusto niya sirayan yung pakikitungo natin. Kaya yun yung dahilan kung bakit may mga pagkakataon tinatamad ka mag-pray. Kasi alam ng Diablo, hanggat ikaw ay malapit sa Panginoon, hanggat ang iyong sufficiency at saka dependency ay nasa Panginoon, pag natanggal niya yan, magsosolo ka, magsisimulan ma-disunite ka sa Panginoon. And usually, yung nag-focus ng disunity among brethren, usually may problema yan sa relasyon nila sa Diyos. Bakit? Kasi kung ikaw maayos ka sa Panginoon, magiging maayos ang pakikitungo mo sa kapatiran. Diba? He who loves God, loveth his brothers also. Ang linaw niya. Kaya sisirain ng Diablo yung ating unity. Konting hindi pagkakaunawaan. Meron, kaya kanina pinag-uusapan namin sa Sunday School. Napakalaga talaga ng puso natin at isip. Kasi dyan nagsisimula yung hindi pagkakasundo. Once na ipilit natin yung ating sarili lang, di ba? Once na may ipanandigang ka na, ito, alam ko! Tapos lahat na ng tao na nakapaligid sa'yo, balik. Tapos mausapan. Wala nang pagkakasundo. Huwag na lang tayo lumayo sa mag-asawa na, di ba? Dapat maging goal yung unity. Pero alam niyo kung bakit napakahirap ng unity? Kasi tao lang tayo. Hindi tayo pare-pareho ng isip. Hindi tayo pare-pareho ng goal sa buhay.
Hindi tayo pare-pareho ng pananaw. Pero yung ikatlo, ang solusyon para yung dalawa matutunan. Ano yun? Pag-ibig. Kaya gagawin ng Diablo ang lahat para huwag kang magkaroon ng pag-ibig. Pinapaalala sa ating pilit dito sa ating pag-aaral. Ang pag-ibig hindi nawawala sa atin. Nandiyan na yan. Kung Kristiyano ka at nakakakilala ka sa Diyos, umiibig ka sa Diyos, definitely ang pag-ibig ng Diyos sumasayo. Naranasan mo yung pag-ibig niya. Kung ikaw may pag-ibig, kaya nga, binabalik at binabalik ko Kristiyano ka na ba talaga? Kasi kung Kristiyano ka na, nadama mo na, naranasan mo na ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ikaw ay pwede nang umibig sa kapwa mo sapagkat ikaw mismo nakatanggap ng pag-ibig na yun. Nasa iyo na yan. Pero kadalasan, hindi natin ipinapakita. Bakit? Kasi mas madalas, ang mas mahal natin, sarili natin. Diba? May mga anak, nagiging masuwayan sa magulang. Bakit? Sa totoo lang, mas mahal nila sarili nila kaysa magulang nila. Pag sinabi nila, ay, ito gusto ko walang makakapigil sa akin. Tapos na ang usapan. Kaya makakaasa na, pasawa yan. Mula umpisa, hanggang tapos na. Salam naman ang dapat mangibabaw sa atin. Kung gusto natin ng kaayusan, kung gusto natin ng kalinisan sa buhay, ibigin natin ang Panginoon ng higit sa ating sarili. Kung ano yung gusto niya, yun ang gustuin natin. Kung ano yung gusto ko, pag hindi yun ang gusto ng Diyos, palimutan mo na. Kasi ang dapat masunod sa buhay ko, ang Diyos. Di ba? Kaya nga, ibigin mo ng iyong buong puso, ng buong isip, at buong kaluluwa. Kaya buo. Pag totoo sa buhay natin yung mga kapatid, you will be pure. Paminsan-minsan magdudumihan ka, pero maglilinis at maglilinis ka. Bakit? Kasi ayaw mo na ang Panginoon mo ay nasasaktan. Amen? Amen. Kaya sa mga nagmamahal dyan, ito na. Galatians, sa talata natin. Nagsimula yung exhortation to unity and purity. Nagsimula dun sa paalala na tayo ay ligtas. Yung ating kalagayan, kung meron mong reason kung bakit tayo ay dapat magpursiging maging malinis sa buhay, kung meron mong reason kung bakit tayo ay dapat magpursiging magkaisa, kasi huwag nyo kalilimutan dahil tayo ay ligtas. Dahil tayo ay mga Kristiyano na. Amen? Kaya yung pinagpepray ng Panginoon na dapat maging malinis, dapat magkaisa sa buhay, yung mga iniligtas na. Kaya yun yung simula niya, pansinin nyo. For brethren, you have been called unto liberty. Ang context at ibig sabihin niya, huwag nyo kalilimutan, na kung meron man dapat mangyari sa ating buhay, dapat itong mangyari sapagkat kayo ay pinalaya na. Bakit natin kailangan maging malinis sa buhay? Bakit hindi tayo dapat manatili sa kasalanan? Kasi sa totoo lang, lumaligtas tayo, doon tayo iniligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Malaya ka na. Kumbaga yung selda, binuksan na. Nasa sa'yo kung lalabas ka o mananatili ka sa loob ng selda. Tama? Tama. Pinalaya ka na, binuksan na yung kulungan. Hindi ka na dapat manatili sa kulungan sapagkat hindi ka na alipin ng kasalanan. And the call to purity is actually a response to the call to liberty. Kaya kahit makakapamuhay ng malaya sa kasalanan sapagkat ito ay pinalaya na sa kasalanan, you have been called unto liberty. Context naman ng iba, pagkakaunawa na, ligtas na ako! Hallelujah! Malaya na ako, kaya pwede ko lang gawin kahit ano gusto ko. Yan ang problema. Kaya yung mga naniniwala ng salvation by grace, kaya by grace, kahit ano gawin ko. Hallelujah! Praise God! Kasi dinilis
Bautis na ako, pinalaya na ako, kaya kahit magwala ako, hindi po yun ang ipinanalangin ng Panginoon. Kaya may warning, use not liberty for an occasion to the flesh,